Gemini, this is your reading for August 6 to 12, but this is a timeless reading, kagaya ng lahat ng mga readings ko rito, kaya kahit lumagpas yung petsa na nakalagay sa title. Kung kailan man makarating sa inyo tong reading na to, yun yung perfect timing na ma-receive nyo yung mga mensahe dito. Okay, check na natin tong mga energies na paparating sa'yo. Yeah, beauty. Sino ba yung nakakuha nito? Si Taurus yata eh. Yeah, beauty. Sorry, nag-goosebumps ako. Home, manifestation, and love. Same with Taurus, you have beauty and love. If interested ka, panoorin mo rin yung reading ni Taurus. I think, Gemini, since merong beauty dito and love, it could be na itong week na ito, or period na ito, is blooming ka. Everything is unfolding wonderfully, beautifully. You could be glowing inside and out, wherein nanonotice ng mga tao yung iyong glow up, ano? So, this is for career, financial kabuhayan, family, home, and love life, the unexpected or surprise, and the good news or blessing for this week. Sa bottom ng deck, you have the Eight of Swords upright. Okay. Ayun yung home, oh. Ang ganda. Nagmamanifest na. Meron mga bagay dito, Gemini, na nagmamanifest na. Kung ano, or kung ano man itong minamanifest mo, yan yung marireceive mo na this next 7 days. Itong period ng August 6 to 12. Or kung kailan mo man ito mapanood, kung hindi dyan sa mga petsa niya, kung kailan makarating sa iyo ito. Okay. Oh, you could be attracting love. Kasi may love dyan. No? People or a certain person could be drawn to your beauty. No? Kaya nga nagkaroon ng attraction, karoon ng pagkakagusto, ng crush, ng magnetic attraction, connection. It's because napapansin nitong tao na to or ng mga tao sa paligid mo kung gaano ka ka-beautiful inside and out. Guys, yung beauty hindi lang yung pagiging sexy, hindi lang yung pagiging flawless, no? Kumbaga, this certain person or these people, they're noticing the beauty in you. Inside and out, Gemini. Kung gaano ka-beautiful na person. Na-appreciate ka nila eh. Pwede talagang na-attract sila sa'yo, nagagapuan, nagagandahan. Okay. Some of you will be doing something to improve your looks overall, yung sarili mo. Not just about physical appearance, no? Oh, ini-enhance mo na. Maganda ka na, gwapo ka na, pero i-enhance mo pa yun. Okay? Ipapolish mo pa lalo eh. That's why I'm sensing na merong glow up for you. Inside and out. Physical man yan or hindi. You could be attracting the love that you deserve. Oo. As long as you love yourself first, Gemini, it starts with you. To be able to attract yung love na na nararapat para sa iyo, first you have to love yourself muna. Kasi pag hindi mo 'yon ginawa sa sarili mo, you will be attracting yung maling tao. Dapat nakikita nila 'yan, how you treat yourself. Okay? How you respect yourself, how you value yourself muna.
Oo, it all starts from within bago nila manonotice yan. Something here about home, it could be improvement sa bahay, it could be pagpapaayos, pagpapaganda kasi merong beauty dito. Or yung iba, if you're manifesting about owning a house, buying a house, or finding a place to move. No? Lilipat kayo ng tirahan. Place. Could be na basta meron something dito na mina-manifest mo and you will, it will, you will receive it. Okay? So, lipat na tayo dito when it comes to, financial, career, or kabuhayan mo. Okay, so in this section, you have here the 5 of Cups and the 10 of Swords. I think this is panghihinayang over something na about to end or tapos na. Again guys, I do not have control over the energies na napipick up ng cards. It could be past, present, or future na events. Hindi ko po kontrolado yan. And in this case, dahil meron kang 10 of Swords, I think na ito ay related sa isang bagay na magtatapos na patungkol sa financial career mo or kabuhayan mo or negosyo mo. Kasi itong area na to is about finances, career, business. Okay, it could be an end contract. It could be isang cycle na pinagdadaanan mo na pain in the ass, mahirap, mabigat, matatapos na eh. 10 of Swords is an indication na yes, the ending could be painful, but the good side of this is matatapos na yung turmoil, matatapos na yung suffering, yung kalbaryo mo. So that, to me, it sounds good news. Kasi matatapos na yung paghihirap mo eh, regarding finances man ito, or it could be anything na related sa career mo. Okay? But, nakikita ko dito, it will be hard for you to accept the fact na magtatapos nga itong bagay na ito. There's this feeling na malungkot, mahirap tanggapin, nanghihinayang, or hirap maka-move forward. Okay? Kasi there could be loss/losses kasi 3 cups yung matutumba dito eh. So, parang tingin ko sa'yo dito, this guy na nakaluhod dito and nanghihinayang siya dito sa 3 cups sa harapan niya na natumba. But, this guy is not realizing na meron pang 2 cups doon sa likod niya, which is an indication na there is still hope. There's something left for you to start over. Okay? Wait lang guys. May tumunog eh. Hindi ko alam kung ano yun. Kaloka. Parang may narinig akong boses. Hindi ko alam kung yung watch ko ba yun o ewan. So, lipat na tayo when it comes to sa bahay and family. These are major cards. You have the Devil card and Strength card. I think ito ay may kinalaman sa unhealthy patterns or unhealthy habits. Sabi dito ng Strength card mo, you should resist temptation. You should practice self-control, restraint, Gemini, kung tungkol saan man ito. Kasi the Devil card is, itong Devil card na to, it could be anything, na siya yung nagte-take over sa'yo, na hinahayaan mo na kontrolin ka na itong Devil card situation na to. So, ang pinag-uusapan na natin ngayon is related sa family, sa bahay. Feeling ko lang, meron ditong some kind of unhealthy na pattern sa pamilya ninyo, sa family members.
sa bahay na hindi alam naman na hindi dapat ginagawa. Alam naman na dapat ginagawa lang in moderation pero nasusobrahan. Nakakaadikan, alam mo yun. Nakakasanayan na unhealthy. So, dapat maging disciplined, lakasan ng loob na malampasan tong ganitong klaseng pattern kasi nakakasanayan na yan ng family member or ng buong pamilya na hindi naman dapat ganyan yung nangyayari. So, unhealthy. Okay? Affected kayo kasi dyan eh. Or pwedeng kayo lahat, nagiging ano na kayo dyan. Alam mo yun, nagiging nakakasanayan nyo na. So, lipat na tayo when it comes to your love life. You have here Judgment reversed at saka Two of Wands. Judgment is about, I think this is Scorpio energy kung hindi ako nagkakamali. Pero it could be any sign na kadil mo. Pwedeng may Fire, may Leo, may Capricorn, may Aquarius, may Taurus. Someone here is in denial about the truth, Gemini. There is this wake-up call with the Judgment card, pero parang this person refuses to wake up tungkol dito sa situation na to. It could be ignoring the signs, no? Signs are, kumbaga yung mga signs, they're everywhere, pero kung sino man sa inyo tong dalawa has been ignoring the signs, the red flags, kahit na may mga signs na. No? This person, it might be you or the person you're dealing with in this connection, keep on ignoring yung mga dapat na tinatanggap na rito. May mga senyales na, may mga ebidensya na, may mga palatandaan na, pero ini-ignore. Okay? No. O baka mamaya, ito, may mga signs na itong person na to, pwedeng may iba siyang kakonect. O baka nafe-feel mo na, nararamdaman mo na, kung ikaw man yung pinapatungkulan ni Judgment card dito na nagbibingi-bingihan, nagbubulag-bulagan, nag-i-ignore-ignoran, nonchalant, doon sa mga signs. Ang ibig lang sabihin nito, kailan ka magigising? Kailan mo tatanggapin yung mga senyales na nandyan sa paligid mo na meron na? May mga signs na eh. Meron kasi ditong person na takot eh. Takot siyang mag-leave ng kanyang comfort zone. Takot na mag-break, takot na maghiwalay, takot na mag-part ng ways. I think this person, whether ikaw yan o yung person mo, is merong ibang kakonect. Pwedeng two timing situation ito. Hindi ko alam kung sino yung nag-two time sa inyo. And may mga signs na pero ini-ignore pa rin. Kumbaga, parang tinatanong ka nito, anong plano mo ngayon, Gemini? Andyan na yung mga signs. Kailan mo tatanggapin? Kailan mo haharapin yung katotohanan? Okay? So, ito na, yung hindi mo ina-expect. Yung panurpresa dito, hindi inaasahan na mangyayari. Six of Pentacles reversed, the world card. Okay, the world card to me is a good sign na hindi mo ina-expect na meron something dito na magtatapos na in a good way, kagaya nung sinasabi ko rito sa career financial mo na matagal nang nagpapatorture sa iyo, nagpapahirap sa iyo na magtatapos na. Parang ito yun. This is a completion card eh. So, feeling ko lang merong chapter or cycle na magtatapos na talaga for you.
This could also indicate achievement, success, kasi ito ay completion ng kung ano man itong ginawa mo in the past or recently. Ngayon, when it comes naman dito sa Six of Pentacles, hindi mo inaasahan na merong hindi mare-reciprocate dito sa iyo kasi baliktad yung Six of Pentacles mo. It could be pera, since Pentacles to, pera na hindi babalik, inaasahan mo babalik. O for example, merong nag-promise sa'yo, okay, babayaran ko yung hiniram ko sa'yo this week, pero hindi. Or it could be something na pinaghirapan mo, ginawan mo ng, alam mo yung pwedeng may tinulungan ka, so ine-expect mo na kahit papano, this person will thank you, or kahit papano, tatanaw siya ng utang loob, pero hindi. Basta meron ditong something na hindi patas, hindi equal. Pwedeng isinend out mo, pero hindi magre-return sa'yo. Or it could be a one-sided na situation. In general, ha? So, kung ano yan man sa inyo. One-sided. Pag sinabi nating one-sided, yung isa lang ang nag-e-effort, tapos yung isa hindi. O, kumbaga, di ba minsan ganun, wag nating expectin na yung mga sinisend out natin ibabalik sa atin. Kasi minsan madidisappoint ka lang na kapag ginawa mo to, ini-expect mo babalik, susuklian ka, pero hindi naman. Tandaan natin na hindi lahat ng sinisend out natin ay destined na babalik din sa'yo. Yun yung hindi naiintindihan ng iba eh. Sorry naman ha, kung iaano ko to, magko-komento ako. Meron kasing mga tao na sinasabi nila, magbigay ka para siksik, diglig, umaapaw, babalik sa'yo. Ako naman ibang paniniwala ko sa pagbibigay. Kung talagang gusto magbigay, bukal sa kalooban mo yan, hindi dapat yun yung gawin mong motivation mo para lang tumulong ka, magbigay ka. Kasi pag yun yung basihan mo, na kaya ka lang magbibigay para bumalik sa'yo, well, hindi ka talaga bukal ang kalooban mo. Meron kang hidden motive eh, which is, iniisip mo na babalik sa'yo, kaya mo ibinibigay. Hindi ko fino-force yun. Yun yung sarili kong paniniwala. Okay? Kaya nga maraming, yan yung root ng disappointment eh. Kasi pag ginawa mong basis yun, ng pagbibigay mo, ng paggawa mo ng mabuti, pagmamahal, well, sabi ko nga, base dito, hindi lahat ng sinisend out mo babalik sa'yo. Okay? So, you should be ready na not all the time babalik sa'yo yung ginagawa mo or yung binibigay mo. Nakabutihan. Okay? So, sa area naman ng good news, so magandang balita para sa'yo or magandang mangyayari, blessing, or blessing in disguise, you have the Eight of Pentacles and the Page of Pentacles. Okay, Gemini, I can sense here in the Eight of Pentacles na maaaring hindi mo pa na-feel yung magagandang results ng ginagawa mo, pero baka kasi yung iba sa inyo, iniisip nyo, bakit ganun? Todo-todo ko naman ang ginagawa to. Pero parang ngayon, hindi ko pa rin maramdaman yung magandang pagbabago, yung improvement, yung rewards. Huwag kang mag-alala kasi feeling ko lang, ano man tong ginagawa mo, hindi ito nasasayang. Okay? Mare-reward at mare-reward ka dito sa pagbibigay mo ng dedikasyon dito. Not always material, pero alam mo yun, I believe na walang sayang dito sa pag-e-effort mo na to. Kung ano man to pinagbubuhusan mo ng focus ngayon. Okay? So, you will be rewarded pa rin in the end, yun ang feeling ko dyan. Yes, with the Page of Pentacles, I think, whatever itong tinanim mo, or kung itatanim mo pa lang, ibig sabihin, itinanim, kung gagawin mo, sisimulan mo, no? There's the potential na lalaki yan, magbubunga, alagaan mo. Okay? Kaya wag mong isipin na, okay, itong itinanim mo, itong sinimulan mo or sisimulan mo, walang mangyayari dito.
No? Sa tingin ko lang, pag sumikapan mo lang, maging patient ka lang. Okay? So, nakikita ko is, aanihin mo rin yan. Maaring hindi ngayon kasi baliktad eh. Pareho silang baliktad. So, pwedeng not this week. Pero, nakikita ko na may results dyan. Okay, the Ace of Swords is reminding you, Gemini, na meron kang pwedeng gawin about your situation. Hindi totoo na hopeless case situation na yan na hanggang dyan ka na lang, wala nang growth, hindi na magbabago yan, wala nang pag-asa, hindi ka na makakaalis dyan. Mindset mo lang ang naglilimit sa iyo. Okay? So, ano pa ibang paparating sa'yo? You have the pineapple. Reconciliation, pakikipag-ayos, pakikipagbati. Peace. Hard work ahead. Oh, nakikita ko na itong mga susunod na araw, probably August 6 to 12 or kung kailan man yung mga panahon na napanood mo to eh. Nakikita ko na talagang magiging very busy ka, magiging sub-sub ka dyan sa ginagawa mo, sa trabaho mo. No? So, pwedeng challenging, pwedeng tambak yung trabaho, pwedeng mahirap, nakakapagod, no? Okay, kung ano man itong hinihintay mong mangyari, specific wish, kung may wini-wish ka, hindi pa ipagkakaloob sa iyo itong wini-wish mo. And merong rooster. Rooster, by the way, is a person who is mayabang, maingay, arrogante. Oo. Ang sabi dito, kung meron ka mang ma-encounter na ganyang person, i-avoid mo na lang yan. Okay, and kuha pa tayo ng additional oracle cards para sa advice para sa iyo or answers. Kung meron man mga katanungan sa isip nyo guys, etong huling 4 na cards, maaaring nandito yung sagot. Ito na yung cards na magbibigay ng closing messages, payo or sagot sa tanong sa isip ninyo. Unang-una, meron kang helpful people. Oh. I think merong mga tao na willing tumulong sa Gemini, or kung meron mang mga bagay na kailangan mo ng tulong, assistance, pwede kang mag-reach out sa iba. Okay? Para matulungan ka dyan sa situation mo, sa concern mo. So, there is help. Yes is the answer to your question kung meron ka mga specific na tinatanong. At kung iniisip mo na makaka-recover, oo. Ano man itong, kung sino man ito, o whatever na sitwasyon na kinakailangan mo ng recovery, ito. Pwedeng financial recovery, pwedeng health, emotional healing, mare-restore, mag-heal. Okay, trust means have faith. Gemini, kasi sinabi ko nga sa'yo, sa good stuff mo, meron diyang bagay na ipinunla mo. Hindi man mangyari agad ngayon yan, nakikita ko na maging ka lang, maging patient ka lang at ipagkakaloob din sa yan. So, you need to trust the divine timing. So, yan yung reading for you, Gemini. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like, follow, tap the bell. Palib na rin ng comment. Big shoutout sa mga nag-avail ng membership subscription, sa mga palaging nagpapadala ng Star Super Thanks. Special mention, Yoli Suliman, Ryan Ochimar Aliman, pati na rin doon sa ibang Star Senders, Super Thanks Senders, pati na rin doon sa mga palaging nag-share ng mga readings natin, matagal ng taga-subaybay at hindi nag-i-skip ng ads. Take care, God bless, Babush.